Perpetualista, at ngayong araw ay bibisitahin natin ang mundo ni Cardo na ang walang kamatayan. Dahil dito rin sa araw na to, from the College of Criminology, wala rin kamatayan ang knowledge at achievements ng kanilang college. At para libutin ang kanilang mundo ng sabakan, ng bakbakan, sasamahan tayo ngayon for today's video. Let us all welcome Hazel and Gil! Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Mag-hi naman kayo sa ating mga ka-perpetualista. Hi guys! Oh, taray. Talaga may kisig nyo itong mga to ha. Ay, nandito tayo ngayon sa College of Criminology. At napansin ko na meron kayong plaque dito. So, can you give me some information at importance ng lugar niyo? So si General Gerardo G. Tamayo po, isa siya sa mga nag-establish and founder ng College of Criminology dito po sa Perpetual. So isa siya sa mga role model na tinitignan namin kasi nga naging Chief of Police po siya ng finest city of Manila. Of Manila. Yes, po. Kaya naman, naitayo to para sa kanya. At talagang everyday na papasok kayo, makikita nyo, balang araw, magiging general din ako. Yes, oh, diba? Mabuting general. Kaya para libutin pa kung ano yung nasa loob, ano excited ako, may sinasabi sila sa akin, bang, mukhang kakasa tayo ngayong araw. At para ikasarin niya, sasamahan niyo na ako. Let's go, pasok na tayo. Sa atin din, andito na tayo sa ating first stop, which is the forensic laboratory. So, sa pag-solve ng kaso, syempre, kailangan mabilis tayo. Tama, yan lang. So parang pinapalabas sa akin ni Gil ngayon na ako magiging criminal for today's video. So, nandito po na tayo sa ating first stop, which is the fingerprinting equipment. And we have Mary to accompany us and operate our station. So, Mary is also a fellow incoming third year, just like me. So, ngayon po, malinis na po yung kamay ni ate. So, ang gagawin po natin muna is, need po natin lagyan ng ink, yung ink slab. So mga ka-perpetualista, kailangan one stroke lang. Yan, ayun taray, oh. Pwede rin ba ito pang skincare? Tapos kaya i-try ko daw. Ayan. So, after po natin ma-roll is, dito na po tayo sa fingerprint, yung pag i-roll na po natin yung right thumb ni ate. Right thumb. Susunod lang tayo ngayon kay Mary. Okay. And then after that po, pag nakuha na po, is ilalagay na po natin siya sa fingerprint card. Ay, ganun din ang process. Yes. Yung paglalagay. Oh. Tamang pagboto. Ayan, okay na po. Okay Nakuha na po natin. And pwede na po natin siyang i-identify kung anong klase po siyang fingerprint. Taray, mga ka-perpetualista. Alright, ate din, after natin kunin yung fingerprint, of course, kailangan natin i-examine na siya. So, as per the process, titingnan po natin, i-magnify po natin yung pattern na kanyang fingerprint. Now, we have our equipment here, which is called the shadow graph. Originally used po siya sa forensics, no? So, originally, ginagamit po natin siya for bullet casings, but now we also use it for fingerprint patterns and also question documents, no? Anything that needs magnifying. So ay mga ka-perpetualista, dahil matindi ng patindi ang ating pagsisiyasat, ay patami na rin ang padami ang tao na kailangan sa krimeng ito, okay? At ang mga kasama natin for today ay, Ang mga kasama po natin ngayon is si Hasraf po. yan, ay sa ating mga perpetualista. Ayan. So, Hazel, specifically, ano namang part dito at anong ginagawa? So yung mga equipment po na ito, ginagamit po siya for question document. So ginagamit siya in cases of forgery, alterations. So, ano yung mga forgery and alterations? Forgery po pag kunyari pineke mo yung pirma ng isang tao. Nagdagdag ka sa cheque ng numbers. So, Hasraf dito specifically, ano yung mga kadalasang, di ba parang sa medical may specimen, no? Ano namang materials ang kailangan nyo dito? Yung sample materials.
So for now po, ang ipapakita po natin is ang dating license and ang bagong license. Iko-compare po natin yung kanilang mga security features. And also, we will also check po yung bagong 1,000 peso bill and yung lumang 1,000 peso bill po. Tsaka kung malalaman din ba dito kung peke ito? Yes po, may kita po natin. So mga perpetualista, kailangan ingatan to, Hasrap. Sinasabi ko sa inyo. Okay, so let's try. Dito po sa bagong 1,000 peso bill, may kita natin yung nagre-reflect kapag gamit po natin is UV light. You can see that 1,000 po. Kapag sa naked eye po Pero pag wala, sige nga, let's try wala po siya. Oo nga, wala ka makikita. Pero pag nilagay mo siya, Yan po. kita mo valid na this is a 1,000 peso bill. And hindi lang po sa harap, meron din po siya sa likod. Magkaiba rin. Yes po. Yan na likod. Ito, wait lang. This part, parang tingin ko dito, hindi ko nakikita. Yes po. Yan. Okay, so let's run. Ayun, kitang-kita mo ang details ng ganda ng pera ng Pilipinas. Ayan yan. So actually, nandito naman tayo sa ating photography room. Yan, tayo. Akala namin kami na mga MASCOM students ang may photography. Ganon din pala ating mga crim students. Yes po. Ano kadalasan yung ginagawa dito? Alright, so ang pinaka-purpose po ng photography room is dito po talaga yung develop. And actually, meron po kaming red light dito na pinakatay po namin. Yung primary lights, tapos pag inon po namin yung red light, hindi po maapektuhan yung film strips sa dinedit. So ito parang ito yung very traditional way of Yes, taking your photos at pagpuproduce nito. Kasi sa amin, very digital siya na Yes. nakikita mo visually. Pero sa inyo, back to the traditional way tayo. Yes po, yun po ang pinag-aaralan namin mga students, yung traditional way. Because yun po ang origin ng forensic photography. Yun po yung term namin for taking pictures sa crime scene, forensic photography. So, It's demo time! Ito na mga perpetualista, this is the exciting part dahil dito natin gagawin Hazel ang ating demo para, may tawag dito hindi lang ito pagkasalang pa rin ang pagdagal ang tawag dito. So, ito yung bullet recovery box. So, ang purpose ito usually ay? Ang purpose po ng bullet recovery box, dito po tayo nagpapaputok ng baril para malaman at makakuha po tayo ng mga test shells, standard cartridges, standard bullets para po magamit natin para ma-compare sa mga suspected bullets and suspected cartridges na na-recover po natin sa crime. Ay, alam niyo mga perpetualista, totoong babaril tayo. Opo, Totoong baril ang gagamitin, lalagyan natin na bala. now ate din, before tayo mag-proceed sa ating firing sa bullet recovery box, syempre ituturo namin sa inyo ang proper handling ng isang baril. Kasi hindi pwedeng basta-basta, mamaya gawalo ka, Yes. patay. Diba? Lago tayo dyan. Lago So, tayo tuturuan ka namin paano i-handle ang baril and of course yung cardinal rules ng ating Ay, gun may safety. cardinal rules. Ano itong mga Yes. cardinal rules na yan? Alright, unang-una, sa paghawak po ng baril, always treat as if your firearm is loaded. So kahit wala siyang magazine, kahit wala siyang bullet sa chamber, tratatuhin po natin siya na parang meron siyang bala din. The next naman po is always, never point your gun at anything that you don't want to shoot or destroy. Opo. So, unless po na-target nyo po, balak nyo po talagang barilin yung gusto nyo tutupan ng baril, wag po natin siya itututok sa atin. Okay po. So, always point at the ground. Okay po. Mas pinaka-safe kasi Yes po, pinaka-safe. Ano Then specific- next po is always trigger finger out. Okay. Yes po. Ang trigger finger po natin, ayun po ang kakalabit sa trigger. Okay. So, unless na ready na po kayo mag-fire, huwag niyo po siya ipapasok sa ating trigger guard dito. So, hanggat hindi pa, nakaalalay lang muna siya. yes po. Hanggang hindi ka pa ready pumutok, hindi ka pa ready mag-fire, dyan lang po siya nakalagay, naka-standby. Trigger finger out. And now for our final safety rule, universal safety rule in gun handling, be sure of your target po and what is behind it. Okay. Yun po. So, this is correlated sa gun safety na trigger finger out always. Pag ready na po kayo, acquire nyo muna yung target nyo, be sure of your target, yung po talaga yung balak nyo i-destroy or i-shoot. Be sure of what is behind it kasi minsan po, merong mga cases na tumatagos yung bala. Yes po. So, we have to be sure of what is behind our target. Okay, so sa firing range naman po, you just have to acquire your target. Once you acquire and acknowledge your target, you are ready to shoot and you follow the process na
papasok pa yung trigger finger, then i-notify yung mga tao sa range. Yun. Eto na mga kapag-perpetualista, this is the most exciting part natin. Pero for today's video, dahil ako ay out of the criminology field, so ang magkakasa ng totoong baril ay si Hazel. And of course, sabi natin kanina, we need a supervision sa kanila team from Mr. Raul Trinidad. Okay, let's do this then. Let's go. Yan na. So, suot ko muna natin. Susuot din natin to dahil medyo malakas at hindi mabubungol. Ayan, okay. Okay, loading. So, loaded na po ang ating baril. Ayan na. So, ganito po. Nakakasal. Nakakasal na po. Okay, nakakasal na siya. So, iiwas tayo. Ayan po. Ayan. Eto na. Ang lakas! So after po sa bullet recovery box, i-examine na po natin siya sa bullet comparison, yung cartridge and bullets po na nakuha natin sa bullet recovery box. Ayan mga kapag-perpetualista, tapos ako sa kami bumembe. So, dito naman yung next process natin. Andito po si Patrick para tulungan po tayo. Ayan. So, explain ko po muna, bago po mag-start itong bullet comparison microscope, kailangan po may makuha po tayong bala mula sa crime scene, which is yun po yung recover natin na ang tawag po is sample. Is itututok lang po natin yung ilaw sa camera, which is pwede po tignan dito or dito rin po. Mas better po kung dito kasi mas malaki na po yung screen niya. So, dito na siya mas na-magnify. So, ang hinahanap po natin sa isang bala is yung mga group marks or landmarks na pinaputok. Halimbawa po nitong isa, ito po yung example ng napaputok na po na bala. Ito po yung may mga guhit po yan. Yan po yung mga marks, hindi lang po yan basta guhit. May mga pattern po yan na tinatawag. Tapos ito po So, yung kada bala ba, nagpuproduce ng different lines? Yes. So, the interrogation room where you speak to the victims or the suspects face to face. Meron tayo mas high-tech means, which is the polygraph room. Dito po natin ginagamit yung polygraphy machine natin to know whether our subject is telling the truth or not. So, ang tawag sa kanila is subject. Yes po, So, hindi subject. suspect, victim, and subject. Kasi we're not still so sure kapag Yes. kung suspect or victim sila. So, mga kapag-perpetualista, ang tawag sa'yo ay subject. Yes po. So, dito, in layman's term, mas kilala to sa ating lie detector. Tignan natin kung nagsasabi tayo na totoo. Honesty is the best policy. Let's go! Ayan. May mga sample ka ba? Sige, sample ka nga ng mga tanong natin. Okay. Kung nagsasabi ako na totoo. Okay. So, tinatago muna natin. Okay, sige. Itatago nila. Okay, sample na tanong. Pogi ba si Papa Chubbs? Ay, mga perfectionista! Sasagutin ko na ba? Pogi-pogi! Hindi natin na ako nagsasabi tayo ng totoo. As perpetual, hindi dapat nagsisinungaling. Tama ba, Papa Chubbs? Tama. Kaso may problem po. Ayan na po, papakita na po. So, sobrang hyper po natin. Ayan. Ang gulo na po. Ayan. Kaya kailangan po talaga yung subject natin, relax lang. Relax lang pala. Kasi ganito yung mangyayari. So makikita po natin, sobrang gulo po ng Oh, yeah. So, kaya pala natin guluhin ang isip ng ating nagbabasa. Ayan po. Eto na mga perpetualista! Ang talagang tutulong sa atin na para maging matapang at tapat na mga pulis. Let us all welcome for today's video, the Dean of the College of Criminology, no other than... Hello, Perpetualite. I'm Dr. Raul Trinidad. I'm the Dean of the College of Criminology here at Las Piñas Campus. Ayan, grabe. Tingnan nyo, mga perpetualista yung pagsabi, I'm the Dean. O, matatakot ka. Titindig ka talaga. And with all of this, I know na sobrang naging productive kayo. May mga, with all the achievements at mga top notchers po ba kayo din? Yeah, actually, the College of Criminology for the past 5 years consistently garnered an above average national passing percentage. Oh, for And- ano to, 5 years to Yeah, no? for almost 5 years. And we already produced many board top matchers. Actually, we already produced number 2, number 5, and 2 number 10 board top matchers. Wow. Actually, one of the preparations sa kanila, meron sila mga tailor-fit na mga defense tactics na subjects. Ito ba yung din yung mga napapanood namin sa mga
nagte-training sila, naka-all combat Yeah. na. Tapos, nasa na yung kalaban, atake. Oo, yung pala siya. Actually, I am proud to say na we already revitalized our curriculum. So we are now implementing a new curriculum. We started it last school year. So basically, well, presently we are preparing for our level 4 accreditation by PAHUCOA. So as of the moment, we already passed the secondary accreditation for level 3. So hopefully, we will be prepared for level 4 accreditation. For those senior graduate students who wanted to enter the field of law enforcement, I would like to invite you to enroll in Las Piñas Campus College of Criminology. Surely, you will become part of our family.